What is up, K-Vibes? Fountain. And this is Johnson, and welcome to Kalinga Vibes Podcast. Woo! Ayan, what is up, K-Vibes? Kamusta, Yan, long kamusta time ang no buhay? see. Long time no see. 2 Oo. weeks actually. Oo. Binibilang ko. Grabe, ang 2 tagal. weeks, 2 weeks. Pero busy kasi. May mga nangyari Busy din. na naman tayo, guys. Yeah. Ikaw, kamusta? Kamusta? Okay naman. Medyo pagod tayo ngayon kasi buong week talaga may mga ginagawa. Parang wala masyadong pahinga. Ganun. Mm. Talagang hectic yung schedule. Grabe yung sked natin. yung Grabe pa ang schedule sked ni natin. Pauline Tail. Masyadong hectic. Kala mo talaga. Ikaw naman, kamusta ka? Okay lang. Umattend kami ng wedding nung nakaraan Oo. sa Manila. Pa-Manila ako, guys. Umattend kami ng wedding. Masaya siya. Yeah, it's fun. Pa Manila. So, Yeah. yun. Bakit nga ba kami natagalan ng hindi pa Yeah, bakit nga upload? ba kami natagalan? Ano bang meron na naman sa amin? Lagi kami na-delay, guys. Talaga. So, Ayun parang nga. last week, ako ata yung busy. Mhm. Ako yung Yeah. masyadong, ako yung maraming gawa. Tapos ngayong week naman, nasa Manila siya. Yeah. Nang napakatagal talaga na panahon. Hanggang na hanggang Wednesday, siguro. Parang Wednesday ka bumalik. Oo. Tapos pag saktong Thursday, Friday, Saturday, hanggang ngayon, busy naman siya Ako yung may sobra. gawa, no? May gawa ako Siya yung may doon. gawa. Kaya, parang nung, ano ba yung gawa ko nun? Thursday birthday ata ni ate. Birthday ni Grace, Ay, hindi, actually. or last week pa yun. Last week. Oo, last week yun. Last week yung birthday Yung ni ngayon na Grace. Thursday, basta may ganap ako niyan, alam ko. Oo. Yeah. Nakita ko. Tapos yan, na-busy rin tayo niyan. Kasi pag morning naman kasi, di namin kaya kasi siya, may work siya until hanggang morning. Yes. Ang work ko pang gabi. So, pang gabi, morning, ano. tulog ako. Oo, kaya di kami pwede mag-morning. Sa hapon lang Kaya, talaga. yeah. Mostly mga ganap ko sa buhay, Hapon. Kasi di ko rin kaya ng Oo. morning. Hindi nagkakatugma ang Oo. sked namin, guys. Kaya pagpasensya nyo na Pero, kung delay ang mga upload. Pero mag-upload at mag-upload. Finally. Pag nagkakaroon ng time, yes, finally isisingit meron natin na, yan. ngayon. Yes. And di natin sure sa susunod if kasi, guys, Mhm. may pasok na naman May po. pasok na naman po si Pauline Tail sa school. Pagod. So, hindi namin alam kung kailan pero kapag kaya namin, Oo, masabi naman. mag-shoot kami. Mag-shoot talaga kami kapag may Oo, time. kapag Kasi ako kasi Kayang ngayon is, isingit ang pasok is hanggang Saturday. hanggang Saturday. Kaya Yes. titignan natin kapag, malay mo, Kaya may nga, time na nakakapagod wala tayo tayong sobra. pasok, di ba? Yun. Oh, tama. Tapos na-mention, ito, papag-usapan natin ngayon, yung mga di natin napag-usapan. Marami kasi kaming Parang ganap. recap. Ganun, ng Ayun. buhay namin. Ganyan. Tapos gusto namin isama kayo sa recap na yun. Ayun. Kasi, kami, parang magkaiba kami ng naging ganap sa life. Yes. Kaya gusto namin, alamin yung pinagkabisihan ng isa't isa. Yeah. Yun. So, start tayo sa, Ano natin yung malayo-layo. pinakamalayo? Yung malayo, sa youth camp. Youth Or camp. falls. Feeling ko youth camp muna bago falls. Youth camp. Ano binauna? Mananap. Mananap pa ba binauna? Sige, unahin natin yung Mananap Falls. So, unahin natin yung mananap. Ayun guys, so kung mapapansin nyo, actually na-post natin yung mga ganap sa Oo. shorts, sa YouTube namin, shorts, at saka sa Facebook rin. Oo. So, na-post namin siya. Doon yung parang summary ng falls. Pero, Oo. kukwento namin kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit? Yung mga kaganapan ng falls na yun. So, ang pinaka-reason kung bakit kami pumunta ng falls is Banding siya banding ng music team ng church namin. sa church. Ayan. Tapos, ayun, kasama dun si Ate Edna. Oo. 'Di ba? Siya yung kasama namin talaga. Oo. Kasi actually, matagal na ng banding ang music na parang gusto namin mag-swimming. Kaya kasi nung summer, sobrang init. Yes. Tapos ang pinaka-goal talaga namin sana is Calaguas. Calaguas Kaso, Island. medyo kulang sa time. Tapos, di rin masyadong nakaipon agad yung mga part ng music. Kasi, syempre, kami mga students, karamihan sa music Karamihan team. ng students, yes. Tapos, parang, yun nga, nag-suggest kami na swimming, ganyan. Tapos, si Ate Edna Vlogs, mahilig siya sa nature. True. Gusto niya yung mga falls na yan, ganyan. Mahilig siya mag-adventure. Yeah. Kaya yun, nadamay ang music team sa kanyang bucket list na magpunta sa falls. Yun yung sinuggest niya na punta daw kami sa Mananap Falls. Ang in-expect naman namin, konting lakad lang talaga. Grabe talaga yun, guys. Ang expect namin mga 15 minutes walk lang. 15 minutes galing walk, sa ganyan. Oo. Kasi ang explanation nga ni Mama, sabi niya, pwede daw i-motor, ipasok. Ipasok. Oo, tapos, pagdating namin dun, ay, Grabe, guys. Wala nyo kung ilang minutes.
1 hour ba yun? Hindi. 1 hour balikan. 1 hour balikan, so 30 minutes walk. 30 minutes. Kung may mga kasama kami medyo mabagal kasi may hika pala. May asthma. Hindi nila alam na ganun kalayo yung lalakarin. Mga nag-abot kami actually, siguro. walang nag-expect na sobrang layo talaga nung lalakarin. Literal. I mean, ano lang kasi siya, ang sabi nga, 700 meters. Ay, 7 kilometers. 7 kilometers? Sobrang layo naman nun. 700 meters lang siya. Pero ang nagpahirap kasi yung pataas. Yeah. Pataas siya. Siguro kung straight lang siya, malapit lang. Pero, kung straight kasi di mo masyadong dama. Oo. Kasi, di ba? Pero talagang pag ganyan yung daan. Paakyat. As in, ganyan na ganyan. Hindi siya yung pag ganyan na akyat. Pag ganun. Yeah. Paahon talaga siya. Tapos, may mga, tayo na, mahihirap sila sa ganyan. Oo. Di, naabot kami siguro mga 40 minutes. Yun. Hindi, tsaka ano lang din. Like, madulas din yung ibang bato talaga. Madulas. Like, delikado. May one time nga doon, sabi ata nung guide. Kasama ko si Ate Edna Vlogs. Like, magkatabi kami. Sabi nung guide, pag po kayo dyan, dandahan po kayo dyan kasi pag nahulog kayo dyan, bangin na yan. Pag one step, dedo ka. Yung medyo parang puro grass na siya. Oo. Yung mahirap talaga. Tapos need mo talagang kumapit sa gilid. Like, yun sa, literal. need mo kumapit dun sa kahoy. Sila ate kinakaban magkapit sa kahoy kasi nga sabi, guys, kasi wait lang, may langaw. Kasi sabi nung guide din naman, wag daw masyadong makapit sa mga nasa paligid kasi baka daw may uod. Yung ganon, yung uod na napasok sa sa mga butas-butas sa tao. Di ba linta yun? May uod, tapos may linta. Okay. Tapos, syempre, paano kami kakapit? Kinakarabahan kami. Kaya nga, delikado. Medyo, parang, pag hindi ka kumapit, mahuhulog ka. Oo, pag kumapit ka naman, mapapahama ka din. Di mo sure kung may uod na sa'yo. Kaya pero, maganda experience siya. Maganda. Sobrang ganda. Hindi na uulitin. Sobrang ganda. Ayaw na namin. Hindi, maganda yung falls. Actually, sobrang ganda ng falls. Ang lamig ng tubig. Oo. Literal. Hindi nga ako masyado naglangoy dun kasi ang lamig talaga ng tubig as in. Para ka nasa Baguio. Hindi pa ako nakapuntang Baguio, so wala akong reference. Yung tubig kasi sa Baguio parang gano'n. Wala akong reference. Wag walang heater, sobrang lamig talaga guys. Parang may yelo. Grabe, no? Kaya, pero maganda experience pero naman. Masaya siya. Oo. Tapos natatawa ako kasi meron guys dun, meron nagkaroon ng convo. Kasama sa Ate Edna Vlogs. Sabi natin Edna Vlogs, pangarap niya daw makapunta ng falls. Oo. Tapos may mga nagsabi na, kasi sobrang pagod na, di ba? Nagbiro. May nagsabi na, sinama niyo pa kami sa pangarap niyo. Ikaw talaga nagbiro. Ay, ako ba? Siya talaga. Hindi, may nag second emotion. Pero pabiro lang yun. Nagbibiro lang talaga kami. Ano naman kasi kami kay ma'am, ay kay Ate Edna Vlogs. Close naman. Close tayo. Hindi kami yung parang... tsaka siya yung namin, mentor namin siya sa music. Siya yung nag-guide talaga sa amin. Yeah. Kaya medyo close na rin. Kaya kaya nang biro-biruin. Okay. Pero grabe yun, masaya. Iulitin mo pa ba yun? Like, if ever? Ayoko na. Actually, nag-aaya siya ng, ng isa pang fall sa, Hindi ko alam kung saan. Basta sa may labo yun sa Dagit. Yun naman ang sure daw na may daan talaga. Pero syempre may trust issues tayo. Pero masama sana ako. Sabi ko, okay, go, ganyan. Pero kaso nga lang may mga kaganapan na busy yung mga tao, kaya di na natuloy. Ayun. Tapos yun na yung recap natin. Yun. Actually, yun lang yung nangyari sa falls. Sa falls. Enjoy siya, pero medyo risky. Pero siya, pwede siyang, pag nakapunta po kayo ng Daet, like Cam Norte, maganda siyang puntahan kung mahilig kayong mag-hiking. Kasi parang once in a lifetime, kahit once naman lang sa buhay, kaganda siya experience. Oo. Feeling ko kaya lang siguro tayo napagod sobra kasi hindi pa tayo nakakapunta doon. Kumbaga hindi pa natin na-expect kung hanggang saan, kung gaano kalayo. Wala kaming idea, kaya siguro kami napagod. Kasi si Kuyang Guide, di naman siya... parang sanay na siya, di ba? Wala siyang pinagod. Tapos nakita ko din, pabalik kami, may mga parang taga doon na wala lang, chill lang sila maglakad. Oo. Actually, nung pabalik tayo, parang mas mabilis nga kaysa nung pababa kami. Kasi pababa na yun Marami kasing pataas. Ay, actually, nung papunta pataas nung, nga. nung pabalik na, ang pataas may na mga lang paakyat, halos, yung hagdan na sobrang sakit. Ay, grabe. may vlog ako dyan, guys. Panoodin nyo. Panoorin nyo sa channel niya. May vlog siya dun. Tapos meron din kaming shorts. Pwede nyo rin panoodin. Oo. Lagay namin sa description box, guys. Pero overall, masaya yung journey na yun sa Manana Falls. Uulitin, eme. Joke lang. I don't know. Uy. Ayun. Tapos, after ng Manana ng Falls, nagkaroon kami ng youth camp dito sa church. So, ayun, yun yung pag-usapan natin next. Yes, yan yung maganda. Ito yung pinakamaganda actually. Sobrang ganda.
2 days camp siya. And sobrang daming activity na maganda. And ano rin, isa kasi kami sa naging parang facilitator Oo. nung camp na yun. Kahit youth ako. Alam nyo guys, ang dapat facilitator, mga young adult lang. Like, Oo. hindi dapat kasama si Pau. Mm-mm. Pero dahil yung utak niya, Oo, pang matanda na, kasama siya sa naging, sa pagplan, di Oo, ba? naging part Nagpa-plan ako. kami, nandyan siya, tapos nagbibigay siya ng suggestions. Oo. And may Yan. mga, may mga part doon na parang nag-contribute Oo. ako. Kasi, parang, din naman kasi okay lang, kasi leader naman ako eh. Kaya Oo. okay lang na malaman ko yung mga ganap. Kasi, Mhm. for the, man kasi, sa mga baguhan and mga Yes. dating gusto namin bumalik yun. Para maganda yung experience nila. Oo. And natutuwa ako kasi sobrang ganda ng feedback sa camp na Grabe, yun. grabe yung mga feedback Oo, kasi, talaga. Karamihan kasi sa mga youth kasi. Kasi parang, para ako kasi yung nag-aastang, president ng youth kahit di naman Kaya nga, talaga ako. tapos Shoutout ayaw sa'yo. niyang magpa-vote ng president. Sabi ko siya na yung mag-president eh. Ayaw niya Ayoko na parang mag-president. nasa akin na talaga yung responsibilidad. Parang okay lang magtulong. Magbida-bida lang. Oo, tulong-tulong lang. Pero yun, parang dahil nga ako na yung mas naging malapit sa akin yung mga members talaga na baguhan na parang ako yung nagkuha ng nila, account nila sa Facebook, ganyan. Yes. So, parang sa akin sila nag-open about sa experience nila. And maganda. Ang ganda ng feedback Ganda na yung parang, feedback talaga. oo, na meron pa nga yung mga nag-sorry sa akin kasi di daw makaka-attend kinabukasan ng Sunday kasi nga parang napagod sila sa camp. Pero ma-attend sila like next week. And nakita ko naman nag-attend talaga Nag-attend sila. naman. Oo. Kaya sobrang saya. Tapos may mga nagsasabi pa na nagti-thank you sa akin kasi in-invite ko daw sila. Wow. Tapos parang sobrang fun daw ng camp na yun. Yan. Ang heartwa, naman yan? Oo, ang sobrang saya ko nga. Sobrang ko saya. yun, parang, Oo. sabi ko, parang talaga need natin ng annual event na Annual, ganyan. oo. Yes. Actually guys, ito yung pinakaunang Oo, youth ito camp, youth camp. ng church Yes. namin. Ito yung Parang- pinakauna. Dati talagang hinahangad na namin. Kasi Yes. kasabay ko kasi siya maging youth talaga. Si Kuya JC, oo. Sabay-sabay kami Sabay niyan. kami niyan. And talagang hinahangad namin na magkaroon ng camp na Oo. ganyan. Tsaka hindi lang camp, like parang ang goal kasi talaga namin, magkaroon ng mga activity talaga Oo, na oo. for youth. Totoo. 'Di ba? So, ayun, natupad na. At least may isa na Totoo. na natupad, may youth camp. Tapos, ang gandang experience siya kasi talaga makikita mo doon yung iba't ibang klase ng mga Oo. youth, ng mga kabataan talaga, iba't ibang pamumuhay, gano'n. Oo. Sobrang ganda. Talagang, tsaka dun sa camp na yun, parang mas na-deepen yung friendship talaga ng Oo. mga youth. Mm-mm. Tsaka may mga may mga umattend na angels, 'di ba? Oo, meron. Pero mga umattend na angels, tapos Hanggang parang hanggang ngayon na Oo, uma-attend andyan sila. Si Ate Marian. Si Marian, nakikita ko nga siya Oo. pag Sunday nandito na siya sa atin. Tapos nagpapaturo na siya ng dance. Yes, May yun yung malapit maganda na- actually. Yes, may Yun yung ministry. maganda. Tapos yung iba pa doon, nagpapaturo din sa amin ng instrument. Yes. And, sobrang ganda. Wala lang, parang sobrang beneficial both sides, Oo. 'di ba? Kasi parang parang feeling ko nag-grow sila Oo. doon sa camp. Mm-mm. Parang kumbaga dati nahiya siguro sila mag-approach. Ngayon Oo. talaga like na talaga sila, parang siguro Close. yes, And parang naka-help din kasi siya sa akin na mag-grow as leader. tama. Na parang, dun kasi talagang na-experience ko kung paano maging leader na-experience ko naman maging leader sa mga events, pero yan kasi 2 days siya. 2 days ka Oo. magiging leader. And 2 days straight. oo, merong spiritual, may physical. So parang kailangan mo i-handle both spiritual, emotional, Yes. mental nila, lahat talaga. Kasi ikaw sasalo ng nila yung mga curiosity nila sa Oo. buhay. Ikaw sasalo ng mga nila, yung parang mga, anong tawag doon? Mga Mga testimonies nila doon sa Yan. camp na yon. Ikaw talaga yung paglalapitan nila. And yun, nakatulong din sa akin. Kaya yun nga, beneficial siya sa both parehas sa side. Tsaka dun sa camp, marami siya guys activity. Mm-mm. Sobrang daming activity. Ano yung pinaka-favorite mo doon? Kasi participant din si Pao Oo, eh. naging participant Kasama siya din doon eh. ako. So ano yung pinaka-favorite mo na activity? Para sa akin siguro yung prayer, yung gabi. Yung Kasi ako kasi guys, ang kasi namin, ang first day namin is spiritual and second day physical. physical. Na activities. Yung physical kasi, di naman ako masyadong magaling dyan. So, doon ako sa spiritual. Doon ako sa prayer. Parang naging favorite ko siya kasi, ang dami kong na-realize, gano'n, Mhm. na mga bagay-bagay na, parang, kasi nga, syempre, naging leader nga ako, ganyan. E di, syempre, kailangan nating maging malakas na, kailangan, hindi tayo maging lampa-lampa doon sa, na Oo. yun, sa aspects na yun. Kasi nga, ikaw kasi titingnan ng mga member. Tsaka yung leader ka, di ba? Oo, halos lahat ng member ko, baguhan. Oo. As in, Nagkataon. guys, kung,
kaya hirap na hirap ako nun. Yun yung naging challenge sa akin eh. Oo. Sobrang nahirapan ako kasi meron naman sa aking luma. Pero ang tahimik, 2 tahimik ang napunta sa akin. As in tahimik na hindi nasalita. Hindi lang yung parang shy na kailangan mo lang tanungin para magsagot. Talagang kailangan mong pilitin, hindi pa rin sumasagot. Yun yung type na tahimik na napunta sa akin. Eh di nahirapan ako. Kasi baguhan, tas tahimik. Eh, ako lang yung kailangan magpa-live ng group namin. Eh di yun, pero maganda experience siya. Tapos, doon kasi sa prayer na yun, parang mas nakilala ko rin yung ka-group ko. Kasi nga, before kami pag-pray, pinapa-share muna kami about sa topic na yun. Kunyari, mental health, diba? Siya kasi yung may hawak na mental health. Okay, may hawak ng mental health, actually. Tapos kunyari, about sa mental health, papashare niya about kung ano mga naranasan niya. And after nun, papag-pray namin. Yes. Parang ganun. Ganun yung activity na yun. Ganun yung nangyari activity. And yun yung naging favorite ko kasi nakita ko yung mga youth na parang talagang napuspos sila ni Lord, ng Holy Spirit na naiyak talaga sila. Tapos na after nun, naging thankful talaga sila kay Lord. And yun, ang ganda experience niya. And pati ako din, nagkaroon ako ng parang i-assess ng buhay ko. Wow, assessment. Assess. Parang dun kasi mapapatanong ka kung okay ka ba talaga kay Lord spiritually. Parang mo talaga, mag-look back ka talaga kung naging okay ba. And yun, nakahelp siya sa akin and sobrang saya. Ang gaan sa pakiramdam. Diba? Tsaka, actually, yun din yung isa sa paborito ko talaga na activity. Kasi, first time ko na mag-handle ng mga youth na nag-o-open talaga. Tsaka guys, yung mga ino-open nila, hindi siya basta simpleng problema lang. Like, doon mo marirealize na hindi porket bata pa sila is wala silang mabigat na dinadala. Like, grabe yung iyak nila. Sobrang bigat actually ng problema. So, parang ang challenge naman sa amin doon as facilitator, parang paano namin i-handle yun? Paano namin bibigyan ng comfort yung tao? So, medyo challenging siya. Pero sobrang ganda. Sobrang ganda. Ang ganda nga. Tsaka maganda rin na siguro, nakatulong din kasi na nakapag-release. Nakapag-release yung mga youth, nakaiyak, Oo. Yun nga yung nagustuhan kong part doon. Nakita ko kasi na talagang nabuksan yung puso ng youth. Talaga. Kahit baguhan pa lang, talagang umiyak sila eh. Yun nga yung way parang hindi sila nahiya. Oo, yun nga yung maganda. Kasi, as in, parang start pa lang, parang start pa lang, pina-feel na talaga namin na welcome sila. Oo. Talagang yun yung goal namin na ipa-open sila sa amin. Na ayaw namin na parang na nahihiya sila. Oo. Kaya kami talagang kahit nahihiya din kami, kahit nahihirapan kami, talagang pinush namin, talagang lumabas kami sa comfort zone namin na kami-kami lang. Tinry talaga namin na i-approach sila. Yes. Kaya ang gandang experience Naging nun. masaya talaga yung sobrang. Oo. Tsaka sobrang success din kasi nga parang feeling ko lahat ng nag-participate. Naging F na talaga yung pin natin dito, be. Lahat ng nag-participate sa youth camp, maging youth or facilitator man, like nag-level up talaga. Oo. In some other way siguro. Like grabe yung level up nila. Level up. Tapos maganda rin kasi yung isang activity din, yung faith walk. Kasi para sa akin, kasi ang ginawa namin sa faith walk, parang ginawa namin yung mga ginawa ni Jesus. Yes. Yung naranasan ni Jesus doon, ginawa namin. Hindi naman yung pagpapagaling. Hindi naman yung pinako. Parang about lang sa yung crucifixion, yung pagbuhat ng cross. Yung significance actually ng mga event na yun. Parang namin doon, parang pinakita sa amin kung bakit ba ginawa yun ni Lord. Ba't importante yun? Ano yung ibig sabihin nun? Diba? Parang ganun. Parang lang siya, parang alam na natin siya, pero kailangan lang palalimin. Oo, minsan kasi may deeper na pa eh. So, parang pinaalam sa amin, ay, ang hirap pala nito, na nakakalungkot pala tong part na to, yung ganyan. And natutuwa ako dun sa yung condemnation. Ang daming umiyak. Alam nyo guys, kasi yung condemnation na yun, share lang natin. Yung condemnation na yun, ang naka-assign kasi doon kami ni Pao. Kaming dalawa. Kasi nga, alam kasi ni ma'am na kami nga, nag-close, ganyan. I mean, close naman talaga kami ni Pao. Tapos mahilig kami ganyan, boses. Maingay kasi kami. In general po, magkasama kami ni Pao, madaldal. Kaya nga nabuyo itong podcast na to, di ba? Oo, yun. Kasi sobrang close namin, puro kami chismisan eh. Totoo. Di ba? So kami na-assign doon. Tapos naging maganda siya. Actually, siya lang yung nagsalita nun eh. Kasi ang gagawin po doon, parang papasok kayo sa isang room, tapos may paparinig sa iyong audio clip. Kinokondemn ka na. Na parang parang pinapamukha na makasalanan ka na hindi mo deserve yung love ni Lord. Parang mga ganyan. Like yung masasakit na salita. Oo.
Hindi naman yung nilalait Oh, na hindi wala naman. naman lait. Kasi Pero more ang on parang, like kunwari, like mag-isa ka lang, yung mga oo, ganun. oo. Mga ganun. Pero di ba parang malungkot siya, pero hindi naman siya nang aapi. Sobrang Like parang, lungkot. sa'yo lang. So parang yun yung plano nun. Tapos ba't nga hindi ako nakapagsalita nun? Ano kasi kami kasi Nalimutan ko sobrang actually. grabe kasi kami mag-procrastinate. True. Talagang sinasabi namin, ma'am, bukas na lang. Sige, bukas na lang. Ma'am. Ayan. Basta Kaorasan namin na. bukas. Kaorasan na. Sumakit ang ngipin ni bro. Nagpabunot siya. Nagpabunot ako. Nagpabunot ka nun. Tapos, Nagpabunot sabi akong mo, ngipin. hindi masakit ng ngipin mo nun. Napabunot ka pa lang. Magpapabunot pa lang. Magpapabunot ka. Tapos, syempre, alam kong feeling na masakit ang ngipin. Oo. Naranasan ko naman yan. Di ko pinilit kasi mahihirapan talaga. Nagmamaga. Sabi ko, okay, si Kuya Michael na lang, tatry ko. Oo. Si Kuya Michael naman may ubot sipon. Hindi din nakasali. Tapos tinry ko si Kuya Kirby, yung past special guest namin. Naggawa naman. Tapos, naggawa siya. Gumawa din ako. Kaso, parang it doesn't sit right. Wow. Parang, Ang galing. Wow. Is the English, basta hindi siya bumagay. Oo. So, parang naisip ko, what if ako na lang, sarili ko na lang. Naggawa ako ganyan-ganyan. Noong una, ang dami doon mga pinabago, sabi ni ma'am, para daw nasa radio show. Ito na, marami pong parang binagay. ganon. Hindi naman, isang beses lang naman. Okay. Pero para daw nasa radio show. Tapos, yung una kasing doon, yung second part kasi, may part doon na parang sasabihin naman namin na mahal ka ni Lord. Na deserve mo yan. Oo, may kabaliktaran yung condemnation. Yun naman yung sasabihin namin. Parang assurance naman. Tapos, doon, ang ginawa ko, nilagay ko sa assurance actually, galing sa The Chosen. Na mga quotes. Yun. Tapos, sabi ni Yung ma'am, pala yun? parang mas maganda daw kung Tagalog. So, Tagalog. Sabi ko, English. Maganda yung English kasi talagang boses nung, parang talagang nakikiusap sa'yo si Jesus. Kasi, siya actor siya ng sabi ko, paano ko to gawin Tagalog? Tapos, condemn. Tapos, ang ginawa ko, tinagalog ko lahat yun nasa The Chosen na yun. Grabe. Kaya feel. Tapos, ito pa yung, doon, di ko to sinabi sa iba, pero sasabihin ko sa inyo, trivia to. Before talaga, kaya feeling ko na na-feel ng mga bata yun. Kasi na-feel ko din yun. Ay, talaga? Nung kine-create ko talaga yung voice message na yun, pati ako naiiyak. Talaga? Oo, as in, alam mo ba, before ko talaga i-record yun, nag-pray talaga ako kay Lord. Nag-pray ako kay Lord, tapos talagang naiyak ako nun kay Lord kasi nga, parang pati ako, nafe-feel ko yun, mga nangyari dun. Tapos yun, nung ginagawa ko yun, kaya baga medyo parang yung boses ko dun, parang naiiyak, kasi ang hirap pigilan na na-feel ko yung love ni Lord na, ay, deserve ko talaga, gano'n. Tapos parang naiiyak ako dun. Tapos siguro, sa way na yun, pati yung mga kabataan, nadala sila, ganyan. Tapos yun, parang, grabe, ang ganda. Tsaka effective siya. Oo. Like kasi yun nga, naka-blindfold sila eh. Yung pagpunta nyo sa room, naka-blindfold kayo. Tapos maupo lang kayo dun. Like, literal na pakikinggan nyo lang yung sinasabi. Tapos sobrang tahimik, di ba? Tapos biglang may sumisinghot na. Sabi ko lang, may nasinghot na. Grabe. Tapos yun eh, may mga kasi nga before kami, may mga nakapasok na doon kasi last namin yung station niya eh. Tapos may mga nadaan sa amin, umiiyak. Nakasalubong. Tapos kinakabahan ako, sabi ko, di na ako kinakabahan, natatawa na ako kasi alam kong boses ko eh. So parang hindi ko na siya alam ko yung nangyari doon. Nasa akin mga kagrupo, lahat nonchalant. Like literal na tahimik guys, walang emosyon. Hindi naman sa parang lahat kumikim-kim ng emotion. Oo. So meron ako doon nakikita ko na parang gusto nila ilabas, pero nahihiya. Kahit nung sa station mo ba ganun sa prayer, may mga teary-eyed na doon, nahihiya lang. So, yun yung mga napunta sa akin. As someone na hindi rin mabilis Hindi, tsaka, sinabi mo kanina, nung create mo yun, medyo na ka na. Oo, kung baka nailabas mo na, natapos ko na. So, pagdating niya sa station, alam ko na siya yung gumawa. So, pagkakatingin na kami, natatawa kami. Tapos siya nagang make face pa siya ng mga ganun pa siya. Hindi mas natatawa na ako. Ayun, so parang okay na yun sa kanya. At least naman pala nauna ka. Oo, masaya naman. Maganda, ang ganda niya. Pero maganda, sobrang ganda. Like, hindi mo akalain na yung mga bata, yung mga ganong edad, like sobrang bigat ng pinagdadaanan. Oo, parang, diba? Parang dun mo talaga masasabi na, hindi siya sa age. Wala siya sa age. Nasa talaga siya, environment na pinanggalingan ng bata. Kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon, hindi siya dahil 18 na siya, hindi dahil 12 years old pa lang siya,
dahil siya sa kung anong meron sa paligid niya, kaya niya Oo. napagdadaanan Tsaka yun. siguro din, ayun, siguro doon sa mga parents, din sa mga anak, more on parang, Oo. kumustahin nyo. Actually, yun lang Mm. yun. Parang malaking bagay na Oo. sa mga anak pag kinamusta nyo sila, like kinausap talaga. Totoo. Diba? Meron Instead of nga dong, magalit kayo dyan. oo, totoo. Meron nga dong lang, ito para sa mga parents lang to, for awareness. Awareness, Kasi okay. meron station kami about family. Mhm. And parang medyo nasad ako na kasi halos karamihan sa ka-member ko, hindi sila close sa family nila. Kasi Ay. mostly, ang mga tanong doon, paano kayo nag-open ng family nyo? Ano yung mga bonding nyo ng family? Yung mga simpleng tanong lang na kaya mong sagutin na ganito, ganyan. Ang mga sagot nila, hindi ko po alam. Parang di naman po kasi kami nag-open sa isa't isa. Talaga? Nakakalungkot Oo. naman yun. Yun nga, so parang, para sa akin, kasi asam mo na galing din sa hindi masyadong expressive na family. Expressive. Nagigets ko naman sila, pero parang sa age nila, nakakalungkot na nararamdaman nila yun. Oo. Kaya siguro sa mga parents dyan, kasi feeling ko naman, puro parents ang nanonood sa atin. Kaya nga. Gusto ko, kahit once a day lang, kamustahin niyo yung anak nyo na, kamusta Oo. ka? Like, gusto nyo alamin yung day nila talaga. Kahit habang nagdi-dinner kayo, habang kumakain, magandang siya na maging close kayo. Tapos, iwasan nyo yung mag-compare kayo sa naranasan nyo dati sa ngayon. Kasi, iba naman ang comprehension ng mga tao. Iba-iba. Actually, yun din yung medyo napansin ko nun. Kasi karamihan nga nung nag-open, yung mga nag-open sa akin ng mga kabataan, parang ang problema nila lagi family. Oo. Parang totoo. yung iba talaga, like parang binubugbog. Diba? Parang, Grabe. yung iba parang may nagtangka sa kanyang, parang i-harass. Oh. Pinagtangka siyang harass, hindi siya pinaniwalaan ng magulang. Uy. Diba? Parang sobrang, Kasi alam mo guys, alam nyo, kaya kayo, maging grateful pa kayo na nag-o-open sa inyo yung anak nyo. Kunyari sabihin sa inyo na, Mami to, yun nga, hinaras ako nito. Paniwalaan nyo. Huwag nyo sabihin na, ayun, gagawin yan. Parang di naman. Huwag kayong maging ganun. Huwag kayong maging bias. Alamin nyo talaga yung story dun sa anak nyo. Kasi kahit isang beses lang na ma-feel ng anak nyo na hindi nyo sila pinapakinggan, never na never yung na. uulit. Mahirap nang maulit, Mahirap guys. nang ipa-open ang mga anak talaga. Ayan. Kala mo may anak. Hindi, yun, pero as a child, as anak. As anak, alam mo yan, di ba? Alam namin yan. Kaya, as much as possible, ipa-feel nyo sa anak nyo na nakikinig Oo, kayo. pakinggan nyo. Actually, malaking bagay na yun, pakinggan nyo. Totoo. Like, kailangan lang talaga nila. Usually, yung mga ganyan, kailangan lang talaga ng makikinig. Hindi mo kailangan solusyonan yung mga bagay-bagay. Basta makinig lang kayo. Kailangan nyo lang makinig. And ma-feel nila na sila yung kinakampiyan. Oo. Kasi anak mo yan eh. Tsaka gusto lang siguro nila ma-feel na may kasama talaga. Oo. Kasi karamihan talaga ng youth, yun talaga yung problema. Sa totoo lang, family. Oo. Which is sad. Kasi dapat sa family nagsa-start yung yung love, di ba? Dapat ganun. Pero I mean, may kanya-kanya naman circumstances. Yes. Pero ang gusto lang namin sabihin ni Pao is, if, like, hanggat maaari, usapin natin yung mga anak natin. Anak ninyo pala, wala naman akong anak. Di ba? Yung mga anak. Tapos, like, wala lang, simpleng kumusta lang. Malaking bagay na. Malaking bagay na yun sa bahay. Malaking bagay na yun sa kanila actually na sa amin na parang nafe-feel namin na interested pa rin kayo sa namin, sa buhay namin, sa araw namin. Kahit alam nyo naman yung mga nangyayari. Kasi doon talaga nag-i-start na mag-build yung trust na pag alam namin na lagi kayong kinagkakamusta sa amin, doon na parang start na mag-open kami sa inyo kahit di kayo nagtatanong. Yes. Doon na yun mag-i-start na yun doon. Kaya, guys, yan. Sa mga parents dyan iwasan nyo po yung hindi pakikinig sa anak nyo na pagko-compare. Kumbaga, wag tayong yung mga parents, madalas kasi feeling ko napapangunahan sila ng like kunwari yung panahon kasi namin ito ganito. Parang pride na rin, ego, parang ganun. Oo. Di naman sa di naman lahat pero parang yun kasi na-feel namin sa ibang parents. Oo. May iba naman talaga din na ganun. May ibang ganun na parang ayaw nilang tatapakan yung ego nila na nahihirapan din yung anak nila. Tsaka yung iba kasi, siguro ang paniniwala nila, mas matanda kami, dapat kami yung mas tama. Oo, yun. Ayoko na. Guys, alam nyo, tao rin naman kayo naging anak din kayo. So, alam nyo yung feeling na parang anuhin ng magulang. Na parang sabihin ng magulang na itong gawin mo, itong ganyan. Kahit alam nyo namang mali, di ba? Kaya, dahil alam nyo na yan, parang siguro ngayon, mas maganda na iwasan nyo na pangunahan yung anak nyo. Lalo na sa mga bagay na alam mong mas alam niya. Oo. Kasi iba na bagang na ngayon ng generation. Ayun, actually, yun yung hindi natin pwedeng itanggi kasi. Nag-iiba yung generation eh. Oo. Nag-iiba yung sitwasyon ng mundo. Nag-iiba yung trends, di ba? Oo. So, kung ano yung before,
Before yun, Iba hindi na na. siya pwedeng applicable, pwedeng hindi. Ah. Like, maging open siguro tayo. Open. Sa Maging mga ideas open-minded. yan. Oo. Kapag kunyari, gusto nyo ng ganito sa anak nyo and yung anak nyo gustong ganito, pwede nyo pagsamahin yan. Oo, pwede kayong mag-compromise. Yes. Actually. Yun yung nga yung maganda, yun yung magandang way. Grabe naman Diba? tong natin, podcast. Napunta tayo sa Ang family session natin. matters. Parang doon lang tayo sa youth camp kanina. Pero, yun, gusto Totoo lang yun. namin. Awareness lang. Kasi Oo. yun nga yung napansin namin sa youth camp na ginawa sa amin. Karamihan ng youth dito, problema nila, hindi yung mga bayarin, hindi yung mga mga Oo. classmate, more on laging family yung Family. problema nila. Which is sad na. Ayan. So, more on parang, parang pag-isipan natin, yung mga magulang na nanonood, yung mga nanay, pag-isipan natin, di ba? Totoo. Yun, parang yun lang. Ano lang yun, konting advice lang. Tama Depende naman. naman sa inyo kung gagawin nyo or hindi. Pero, gusto lang namin maging reminder. Oo, Yan. tsaka nire-respect namin lahat ng parents. Oo, Ay, tapos yung mga parenting style. oo, okay. lahat yan. Kayo May bahala. kanya-kanya. Alam nyo, mas marunong kayo kung ano yung tamang pagpapalaki. Depende Yes, sa inyo, di ba? Depende sa inyo. Pero itong mga sinasabi namin, more on reminder lang. Reminder, di ba? yes. Kasi hindi naman robot ang anak nyo talaga. Oo, tsaka, ayun nga, sana mas maging open tayo. May Maging emotions open din tayo. yan. Kung nafe-feel mo na yung anak mo parang distant sa'yo, parang it Yes. means na siguro dati may nagawa ka na hindi niya na-feel na nakinig ka. Kaya ganun. Siguro pwede ka mag-open, ikaw na yung mag-approach mismo. Minsan Oo. kasi may mga magulang na ma-pride na kapag di nag-approach yung anak sa kanila, ayaw na din nila. Dapat Mga hindi ganun. Dapat ang parents ang una nag-approach talaga. Oo. Kasi may mga anak na taga na mahiyain. Paano yun? Oo. Di ba? Dapat kayo mag-approach, anak nyo yun eh. Kaya wala yung sabing, anak ko naman yun, ba't di siya yung mag-approach? Magulang niya naman ako eh. Tsaka kaya siguro din yung iba, hindi ko alam kung applicable to sa lahat, pero yung iba, mas pinipili na kasama yung kaibigan. Oo, totoo. Compare sa parents, di ba? Madami. Kasi madaming mga youth ngayon na, ay may gala kami, tapos ginagalitan kasi may gala. Oo. Paano kung doon sa gala na yun, doon lang Okay. nila na-open yung Oo. problema nila, di ba? Yun yung, siguro pag naging parent ako, parang, basta ayoko nung ganyan. Like, ayoko na ma-feel nung anak ko na mas need niya yung kaibigan niya kaysa sa Oo. akin. Parang gusto ko yung maging source of niya, like pahinga, na parang nasa gala siya biglang, parang mamimiss niya ako na, Oo. parang gusto ko na umuwi. Parang mas gusto ko yung, yung peace Dapat na kasama ganun. yung magulang ko. Dapat ganun. Yun talaga yung gusto, Dapat yun yung ganun. goal. Yun yung Ayoko na pinaka-goal, parang yeah. yung bahay ang nagiging cause ng ng mental health Oo. niya. Gusto ko ako yung nagiging cause ng peace sa utak Ayun, niya. Di ba? Grabe naman. Ayoko na, stop na natin to. Ay! Ayun, so in general, yun nga, guys, masyadong, ano tawag doon? Parang character development phase yung youth camp namin. Oo, grabe talaga. Grabe ang pag-improve. And sana may mga susunod. Yung mga clips ng youth camp natin, nasa page po ng church Nasa page namin. ng church. May mga video lahat ng Lalagay activity. namin sa, Nakita doon yung mga umiyak. 'Di ba? Hanapin niyo kung sinong angel yung umiyak. lalagay namin sa description box yung page namin. Oo, actually. Panoodin Yeah, nyo. pwede niyo panoorin Like doon. nyo na rin yung page namin. Oo. Andun lahat ng activity ng church actually. Oo. So, if interested kayo. yeah. Yun. Ayun. So, May sasabihin pa ko. Nilimutan ko. ano yung sasabihin mo? Ano? Nalimutan ko na. Ay, alam mo, isisingit ko lang, habang nandito tayo sa usapin ng nasa church, nung nakaraan pala na naginip ako, boy. Gusto ko yung Ay, ano? Hindi, na naginip ako. Oh, akala mo, Kala mo nagchichismisan lang. nagchismisan lang, gumanon yung mic. Ay, wag naman. Hindi. Ayun nga, so na naginip ako nung nakaraan lang. Nakwenta ko na to kay Jay, actually kahapon. Kahapon ba? Sabado. Kahapon nga. Nakwenta kay Jay, yung panaginip ko, parang pinapersecute na yung mga tao. Like, tapos yung mga tao hindi siya dito yung sungay, like dito sa likod galing, paharap. So, ganun na yung tapos parang, kailangan mong sabihin sa microphone na hindi totoo si God. Ganun yung panaginip ko. Tapos may cliff, nasa cliff kayo. Tapos pag di mo sinabi, papatayin ka. Usually ganun. Tapos yung cliff, sa baba niya dagat. Tapos may humahampas na malakas na alon. Kasi hindi na nagbabagyo ganyan. Tapos nung tinapat niya sa akin yung mic, tapos parang marami kasi sila talay-talay sila. So kunwari andito ako, meron pa ditong ganun din, tapos meron pa dong ganun. So marami. Tapos yung ako na, tapos yung katabi kong, yung sunod sa akin na station, parang bata. Babaeng bata. So umiiyak na. So ang ginagawa ko, parang inaagaw ko yung mic. Like, nagpapapansin ako. In a sense, sabi ko like, oh, ito na, ako na, panoorin niyo ako. Ginawa ganun ako. Oo. Tapos ang ginawa ko, sinabi ko na like, alam mo yung parang pa-cliffhanger pa.
Na, okay, like, si ganito, ay like, si Lord, ay, like, parang tas may bitin. Tapos bigla sabi ko, parang sinabi ko in general na totoo si Lord. Like, naniniwala ako kay Lord, totoo si Lord. Tapos tumalon ako ng cliff kasi nga papatayin din ako. So, tumalon ako. Ikaw na yung nagtalon. Doon sa cliff, may buhaya. Doon na sobrang laki, literal, sobrang laki. Hindi ko alam kung bakit may dagat tas buhaya. Di ba usually nasa ilog yung buhaya? Ewan ko, ganun yung panaginip ko. Tapos, pagtalon ko, may mga tumalon din na iba. Na parang ganun din yung belief na naniniwala sila. Tapos, pagkakita namin, di mamamatay na. So, hinahanap ko na yung buhaya. Yung like, nalubog ako sa tubig. Tapos, paglubog ko sa tubig, wala akong makita. Sobrang labo. Kasi nga nagbabagyo na ganyan. Tapos, nung paglubog ko, nakita ko, andyan na yung buhaya. Sobrang laki, nakanganga na. Tapos, inilagan ko, ang unang nakagat yung babae. yung babaeng katabi ko yung nakagat. Tapos, na-realize ko, sabi ko, doon din naman papunta niyo, mamamatay na. So, naglubog ako ng tubig, tapos hinintay kong makagat ako. Tapos, naramdaman ko yung kagat talaga dito. Like, pagising ko naramdaman ko yung kagat sa tiyan. Feeling ko nahati ako. Pero ang maganda doon, pagkakagat sa akin, di ba? I mean, syempre, nakapikit ka na kasi nasa tubig ka eh. Di mo naman imumulat yung mata mo sa tubig na kinakagat ka. So, nakapikit ako. Pag mulat ko, alam mo yung scene na panatag yung dagat, tapos nagre-reflect yung sky, tapos may nasa bangka. Unang tingin ko parang alam kong si Lord yun. Nakita ko talaga, boy, literal. Tapos may bata siyang kasama sa bangka, Tapos nagtakbo talaga ako, nakaapak ako sa dagat, Like, nakakatayo ako sa dagat. Yun yung dream ko. Tapos tumakbo talaga ako, tapos sabi ko, Lord, pwede payakap ako, Lord. Tapos niyakap niya ako. Tapos alam mo yung feeling na wala siyang sinasabi, hindi siya nagsasalita. Pero alam mo kung ano yung sinasabi niya. Like, naririnig mo. Feeling ko sinasabi niya ako na, feeling ko sinasabihan niya ako na okay lang, ganun. Sobrang natouch ako. Tapos naghagulhol ako sa panaginip ko talaga, literal. Tapos parang, hindi mo ma-describe yung itsura ni Lord, pero ang alam natatanda ko, yung buhok niya hanggang dito. Yun lang yung natandaan ko. Pero sobrang at peace. Like, ganun, basta, ewan ko. Feeling ko ito yung nakita ko na si Lord. Grabe yung dream na yun. Anyway, nasingit ko lang. Ganda ng panaginip na yun talaga. Ang ganda nga. It's giving. So, yun na ayun, guys. yung mga recap namin sa buhay ngayon. And, na-mention ko ba na may special guest tayo ngayon? Meron ba? Meron? Meron Oh my special gosh, guest. may special guest tayo ngayon. Ayun na nga ba ang sinasabi ko. Syempre, before yan, describe natin. Wait lang, dyan ka lang. Andito kasi sa unan eh. Hold. I-describe natin siya ngayon. Describe natin siya. Lagyan natin yung... Asa na yung ano natin? Meron kami ditong space. Yes. Para sa kanya. Ayan. So, describe muna natin. Describe na natin siya. Itong guest natin, guys, ay babae ngayon. Babae siya ngayon. Babae. Special guest. Naging part siya ng Kalingap. Naging part siya ng Kalingap. Until na naman, part siya ng Kalingap. Pero mas active siya dati. Oo. Naging part siya. And dancer siya. Dancer. And syempre, maganda. Maganda. Hindi natin papatalo yan, boy. Hindi na papahuli yan. Tama. So, tatawagin na ba natin? Tawagin na natin. So, yan. Tawagin na natin si... Boninay! Yes! Yan. Ayun na siya, guys. Hello. At dahil guys, actually may mic na kami. Nalimutan lang. Apat yung mic. Pero dahil ayan si Bed, yan dinala talaga. Ayan, anyway, ito na pa ipapasa natin ang mic. So yan, kakamustahin natin si Boninay. Yan. Actually, pangalan niya Alaisa. Boninay yung tawag kasi sa kanya sa Kalingap, di ba? Yes. Ayan. So, kamusta naman, Boninay? So far, so good naman. Ayan, so matagal na rin kasi siyang hindi nalabas. So dun sa mga new subscribers siguro ni Kuya Rab, siya po, isa siya sa mga, kwentuhan mo kami kung paano mo nakilala si Kuya Rab, paano ka naging scholar, or paano ka, like, literal, like, kwentuhan mo lang kami para mas makilala ka din nila. Siguro yung unang-una yung, alam niyo yung may parang competition ba? Yung parang sa dance. Parang kami yung napili doon. So yun, doon kami kumbaga doon ko nakilala sila Kuya Rab. And then, one time na parang, na-share ko yung buhay ko, which is kay Kuya Jason na naka-scout sa akin. And then, tinurn over ako kay Kuya Rab. Kaya, yun. So kay Jason talaga nakahanap sa'yo? Yes, si Bente Boy. Bente Boy. Tapos, yun, nakilala ko na sila Kuya. doon na yung nag-start. Grabe. Isa ka di ba sa mga natulungan dati ni Kuya Rab? Pinagawan ba kayo ng bahay? Yes. Anong tulong yung bahay, scholarship. Grabe, scholar. Yes. Grabe din So actually matagal na, di ba?
Apo. Pang ilan silang gano'n sila katagal na, I mean before? Actually, 2021. 2021 pa yun? Nung napabahayan. 2021. Ang tagal na pero hanggang ngayon, Natutulungan pa rin. natutulungan pa rin. Yes. Ayan So ito yung patunay na hindi nyo na siya nakikita sa camera, di ba? Pero yung tulong ni Kalinga Prab, tuloy-tuloy. Tuloy pa din. Grabe. So, kumusta yung experience before? Ano yung pinagkaiba na lang ng buhay mo before tsaka nung natulungan ka ni Kuya Rab? Siguro yung before, sobrang hirap. Financially, mahirap. Mahirap talaga nung hindi ko pa nakikilala sila kuya. And then, nung time naman na, kumbaga nakilala na, kumbaga nakakaraos. Nakakaraos. Paano Ganun mahirap? Like, if okay lang, ano ba yung kwento nyo dati? Like, Actually, nagre-repack lang kami nila mama. And then, tina-turn over namin doon sa mismong may-ari nung pinagre-repack namin ng item, kunyari, paminta, ganyan. mga ganon. Oo, yung sa sentro, yung mga tinitinda-tinda. So, yung kinikita nyo before, sapat naman or Kinukulang. Kasi, kulang? kasi ang 1 kilo, 50 pesos lang. Oo. Sa 1 kilong yun, yung 5 pieces na plastic, kada isa nun, 50 pieces. Oo. Di nakaka 5 pieces, di mga nasa 250 ganyan. Mataas pa. Ang kita lang namin doon, 50 pesos. Parang hindi sapat. 50 pesos lang? Oo. Grabe, 50 pesos lang ang kita. Sa isang araw yun? Hindi naman. Pag kunyari, naka 5 kilo kami, di 250. So per kilo, 50 Per pesos. kilo, opo. Grabe, hindi rin madaling mag-repack Mangalay sa likod. Tsaka, so may kapatid ka? Meron. Nag-aaral din. At Paano yung tuition nyo dati? I mean, ikaw Ay. nag-aaral ka din eh. Di ba? Wala pa namang tuition nun. Walang Kumbaga, tuition allowance lang, ganyan. Kasi pa lang naman, senior high pa lang. Nung natulungan ako nila kuya. Hindi mo ba? Senior na. Senior high ka na noon? Or siguro high school. 10 ba? Mga ganyan. Grade 9 natin. Mga third year, fourth year. Pero grabe din yung struggle din pala. Tapos so, natulungan ka nila Kuya Rab. Medyo okay na. Like, nakakaraos na talaga. Sobrang nakakaraos na talaga. Grabe ang mga tulong na nagaganap. So, ayun. And kung aalamin nyo guys, si Buninay, dahil din kay Kalinga Prab, kaya siya nakakilala kay Lord. Yes. Yan. Naging nakikita Instrument. nyo sa mga videos na siya, nagda-dance din siya. Siya yung nagtuturo kay Ate Marian Yes. sa sayaw ngayon. Ito gusto ko lang i-ask na parang ano yung buhay mo dati na hindi mo pa kilala si Lord compared sa buhay mo ngayon na nasa iyo na si Lord? Siguro dati, i-compare ko sa ngayon. Parang more on tambay ganyan. Kasi nga, nasa mundo, kumbaga, hindi naman yung laya sa ibang parang nasa bahay-bahay lang din. Then, nung ngayon, parang, na kay Lord na ako, parang, more on church talaga. Church, bahay, ganon yung routine ng buhay, yan. Grabe yung difference. Yes. Mas okay ka ba ngayon? Sasabihin mo sa sarili Okay mo? na okay. Mas okay? Tama naman, Laking pinagbago, syempre. Personally. Ay, yun, no? Grabe ang mga testimony natin dito. So, ayun, malaking bagay din talaga. I mean, nakakatuwa din in a sense na parang si Kuya Rab, hindi lang siya more on parang, grabe naman yung tawa mo, be. Hindi, nakakatuwa lang na in a sense na si Kuya Rab, hindi lang hindi lang siya tulong talaga na pabahay, Yes. paano. Like, if possible, dinadala niya rin na makakilala kay Lord. Yes. 'Di ba? Guys, talagang sobrang laking epekto kapag may alam mo 'yun, parang yung belief mo talaga, may hope ka lagi kapag kay Lord. Yes. So, ayun lang. So, ano yung ganap mo ngayon sa buhay? Ganap work. Nag-work ako ngayon. Saan ka nag-work? Sa Velvet Box. Velvet Box. Oh, yes, isa ka pala sa mga anong work mo sa Velvet Box? Nagpapak ng mga item. Nagpapak din para nung una. May experience. Kaya na-hire. Oo. Hindi. Pero, kamusta naman sa Velvet Box? Okay naman. Kamusta yung treatment? Ayan. Kunwari, kamusta yung treatment ng amo? Maganda naman. Mabait?
Mabait. Mabait. Ayun. Hindi naman kayo ginugutom. Hindi naman. Ayun, talagang, hindi kaya yata napapabayaan dun, no? Sobrang pagkain. Mm. Parang lutang siya. Alam nyo guys, ang ingay-ingay niyan kanina talaga nung kausap namin yun dyan. Ang ingay niyan. Di ko Sorry, alam ba't- nadidistra kasi ako sa mga tao. Ang dami nga, ang dami. Ang Alam mo, dami. dami guys, dami namin live viewers Yes. talaga actually. So far naman, yung experience mo dyan sa Velvet Box, okay naman. Okay naman. Parang wala ka namang struggles ngayon Wala naman. sa Velvet Box. Wala naman. So, ngayon, kailan pasukan nyo? August? Wala pa August pong pa. extra. Anong plano mo ngayon na, may isang buwan pa? Anong plano mo? Work pa. Work pa Mag-work rin, pa. papatuloy. Sa Velvet Box pa rin. Or ano, kala Pero- ko maalis. Ngayong June kasi, kumbaga, kailangan na ng regular. Regular na talaga yung pang matagalan. Kaya tatanggalin siguro na. So, May papalit na sa parang akin. anong balak mong gawing part-time muna? Siguro maghanap pa ako. Nahanap ka pa. So, yun nga isa. Magandang diskarte siya, pero parang struggle din kasi hindi ganun kadali na maghanap ng work, lalo na di pa naman senior high graduate pa lang siya. So, wala masyadong mag-hire na lalo na lang hinahanap niya part-time. Di ba Yes. mostly ang gusto full-time? Kaya yun. Ayan, so tanong lang natin, namimiss mo ba yung sumasayaw kayo? Kasi kada may pabahay ata sila, kailan ba kayo nasayaw? Kada may ribbon cutting. Kada may ribbon cutting dati. Tsaka din kay Kuya Val din, di ba? Parehas. Isa na yun. Oh. Isahan na yun. Namimiss mo ba kung sumayaw? Siyempre. O, sayaw nga. Ay. Sayaw ka. Ayun guys, nagkakaroon tayo ng mga konting technical issues. Pero, Yes. eto, okay na tayo ulit. We're back. Ayun, so ano yung pinag-usapan ng last? Anyway, so kung mapapansin nyo guys, kung napapanood nyo yung vlog ni Kuya Rab, ang last vlog sa kanya ni Kuya Rab is about sa pag-aaral. Yes. So kwenta mo kami about doon. Ano ba yung about vlog ni Kuya Rab sa'yo? Pero problema kasi namin nun financially. Oo. So, parang napag-isipan namin na mag-stop na nga lang, magtrabaho na lang. Mm-mm. Tapos yun, siguro sa tulong ng Lord, nakapasa naman ako sa CN. Ayun! So guys, yung CNSC dito is school siya na public. So ibig sabihin, walang tuition. Yes. 'Di ba? Walang tuition. So yung gastos ni Kalinga Prab, kasi scholar pa rin siya eh. Yes. Hanggang ngayon. Allowance. Ba't nakatingin ka ng masama? Akala ko, parang itutumba ko guys eh. Anyway, so yung ibig sabihin, yung gastos ni Kalinga Prab, yung gastos ni Kalinga Prab, malilesen. Yes. Malaking tulong din yung kay Kalinga Prab. Yes. Tsaka kasama mo ata si Berna? Berna. Mag-aaral pa ba siya? Oo, siguro. Okay, wala tayong balita kay Berna. Abangan sa mga susunod na episode. Yes. So, pero ang mahalaga, magkakapagpatuloy ka ng pag-aaral. Yes. So, ayun. Isa rin sa magandang quality na pwedeng makuha kay Alay is parang nagpursige siya kasi actually guys hindi madali entrance exam kasi Yes. dalawang entrance exam mo no. Yes po. Nakuha mo na Majorship. yung nung isa. Oo, yung So isa. pasado ka. Wow. Ay, sorry. So yun, para talagang nagsikap siya para makapasa siya and Yes. magandang bagay yun na quality ni Alay, talagang nagpursige siya. Biro mo yung nag-review siya habang nag-work, Yes. mahirap yung time. Tsaka hindi, parang ito yung definition na hindi porket may natulong. Mag-aasa na lang. Ay, nandyan ba yan? Ay, sorry. So, yun, hindi porket may natulong is naka-dependent na talaga doon. Yun yung Yes. maganda sa kanya. Parang kahit may nagtutulong sa kanya, scholar siya ni Kalinga Prab, ginagawa niya pa rin talaga yung kaya niyang gawin. Yes. Nagtatrabaho siya. So, yun yung maganda na character na pwede nating makuha kay Elay. So, yun lang guys. Kung mapapansin nyo, sobrang dilim na po. Inabot na kami ng gabi dito. Oo. Tsaka yung special guest natin, mga biglaan lang talaga, Yes. So, yun. Maraming salamat, Alay, sa mga Thank you so pagpunta. much. And, ayun guys, abangan ulit kung sino yung next. Actually, abangan nyo kung sino yung next guest namin nasa part ng Kalingap ngayon talaga. Hindi ko lang kasi makontak eh. Ang hirap kontakin talaga eh. Pero, nag-oo na daw eh. Pero mahirap. Oo, nag-oo na. Pero mahirap lang taga makontak. Ewan ko, basta, balitaan ko na lang kayo sa susunod na episode.
Ang weird naman. Yung tingin niya, guys, Ang parang, weird nga nung tingin niya. ewan ko sa iyo, sige na. Talaga ba? Okay, sige na. So, yun guys, maraming salamat sa panonood ng ating podcast ngayon. And thank you ulit kay Alay sa Thank you so biglaang much. pag-guest. Sa mga insights nyo about sa amin, comment nyo lang po kung ano yung nakuha nyo. Kung may aral man or wala, ganyan. And ulitin namin, good vibes lang po sa K-Vibes and mental health matters, okay? Yes. And syempre, kung sino yung gusto nyong guest sa sunod, i-comment nyo lang din po. And watch nyo yung mga previous episode namin if di nyo pa na-watch. So yun, thank you for watching. Please like, Share! And subscribe. YouTube channel. Wala kasing mic, hindi ka marinig. Ayun. Okay, subscribe, like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye.